magandang hapon po. This is our reading today, May 15 hanggang bukas po ito. So, this is our health reading 083. Sa gusto pong mag-book ng full private reading, yung link po ng ibang social media platforms ko nasa ibaba ng profile picture ko. At doon naman po sa gustong magpa-ritual, no? Yung ritual kasi marami. May ritual na para sa pagbabalikan, paghihiwalayan. May ritual din naman na paghingi ng tawad sa namatay, pagtanggal ng kamalasan, pagtanggal ng mga negative sa buhay mo, and then ano pa ba? Marami. So magtanong kayo kasi paiba-iba ho ang need ng bawat isa. At magkaiba rin ng aura, magkaiba rin tayo ng sitwasyon. So, hindi po pwede na generic lagi ang ginagamit na ritual. So, ibig sabihin, hindi lahat ng ritual na nakikita ninyo online is gagana para sa inyo dahil hindi nyo rin alam kung saan galing yan, paano sisimulan, at kung kailan gagawin. So, kuha tayo dito ng isa. And this is the star. All your dreams are coming true. And dahil ito ay healthy reading, ibig sabihin, naririnig ng Diyos yung mga hinihiling ninyo. No? Naririnig ni Universe na lahat ng taong may karamdaman, lalong-lalo na yung deserve na gumaling sa tulong ni Universe and ni God, is pagbibigyan. At ito yung pinakamaganda dahil yung kailangan mo lang dito is parang baguhin mo lang, no? Yung renewal of faith mo sa Diyos, at saka ito yung kailangan mong ibalik yung focus mo sa mga pangarap mo, sa goal mo sa buhay. Kasi alam nyo, kapag ang isang tao, this is healthy reading ha, so related tayo sa kalusugan. Kapag ang isang tao maraming problema, kalusugan ang unang natatamaan. May mga tao na problemado sa love life nila, sa married life nila. Yung iba hindi kinaya, bumagsak sa depresyon. Yung iba naman nakakagawa ng mga krimen dahil wala na sa katinuan. Yung iba din na may mga tao kasing hindi vocal sa problema nila, sinasarili nila hanggang sa mag-accumulate ito ng isang matinding sakit. Yung sakit naman is hindi din naman natin alam kung alin yung matitrigger. Yung iba kasi natitrigger yung hypertension, yung iba natitrigger yung ibang organs, o yung iba nagkakaroon na ng emotional stress, mental stress, physically unfit na yung tao. So, kung alin man doon yung dinadanas mo, ng pamilya mo, ng kakilala mo, o kahit na sino, imbes na pagalitan mo, ipahiya mo, siguro panahon na para baguhin yung takbo ng way of thinking. No? Hindi naman sinabi na maawa ka. Pero kung hindi mo kayang makipag-sympathize or empathize doon sa tao, umalis ka na lang nang wala kang sinasabing masakit, masama, or wala kang ginagawang yung makaka-istorbo. Kahit kasi simpleng gesture lang ng tao, magkakaroon ng problema. So, kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong makipag-submit doon sa problema niya, umiwas ka. Lumayo ka. And kung ikaw naman yung tao na gusto mo siyang tulungan, then you better do it in a gradual situation. Kasi minsan, hindi mo halimbawa, yung tao nasaktan, hiniwalayan, no? Or nawala ng mahal sa buhay. Hindi mo sila mapipilit na mag-recover in 24 hours. Especially kapag yung mahal na nawala sa kanila
is they spent almost a lifetime or half of their life doon sa taong yun. So, walang katumbas yun. So, siguro yung pinakamaganda mong maibigay para sa goal na gumaling siya, gumaan yung buhay niya ulit, bumalik yung saya at sigla, is pahabaan mo yung pasensya mo. Habaan mo yung way ng pagsuporta mo sa kanya. Kasi kapag ganitong tao, merely attention ang kailangan. Kasi hindi natin alam na deep inside pala, mas malalim ang iniinda niyang problema. So, eto na yon, 'di ba? Sa kalusugan, kung meron kayong hinihiling na gumaling, gagaling, pagalingin, eto na yon, narinig tayo ni Universe. So, proceed tayo sa daily episode natin at maraming salamat po sa lahat ng referrals ninyo at sa lahat ho ng rituals, readings, and etc. Maraming salamat po.